Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So ngayon, magkakaroon tayo ulit ng pick a card reading and take note, this is a love reading. Okay? And ang topic natin ngayon is kung ano nga ba yung current energies sa inyo ng taong nasa isipan ninyo or nasa isip ninyo rather. Anyways, ang tagal ko na palang hindi nakakagawa ulit ng video about pick a card and masyado ako nakafocus sa TikTok ko. Anyways guys, follow kayo sa TikTok account ko, Readings by Elle with 43k plus followers, and also sa Facebook page ko, Readings by Elle with 3k plus followers. If gusto niyo magka-private reading sa akin, gusto niyo magpa-book, okay? So, sige, yung mga timestamps pala ng video na to or ng reading, ilalagay ko siya sa comment section and sa description box. So, mamili kayo between pile 1 and pile 2. So, sa mga pipili ng pile 1, si Queen of Wands. And sa mga pipili ng pile 2, si Queen of Swords. Okay? So, anyways, kung hindi pa kayo nakakapili, pwede nyo namang i-pause itong video. Pero kung meron na kayo napili, proceed na lang kayo sa timestamps. Hello sa mga pumili ng pile number 1. So, ito na yung reading para sa inyo. So, take note, this is a collective reading. So, ibig sabihin, some of it para talaga sa inyo. And yung iba naman is para sa ibang taong mga kapanood ito. So, take what resonates and leave the rest. So, dito sa part na to, tiningan ko muna kung sino nga ba tong tao na nasa isipan ninyo para at least malaman ninyo, 'di ba, kung ito nga ba yung tamang pile para sa inyo. And dito naman, kung anong current energies niya. So, pag sinabing current energies, meaning yan, yung thoughts ni person or nararamdaman ni person towards sa inyo. Okay, so dito na tayo. Some of you, si person daw, marami na siya mga na-experience na hardship sa buhay niya. Because of this card, si Four of Swords. So, itong taong ito, may pagkapalaban. Ibig sabihin, sa buhay niya, sa mga pagsubok, challenges, yung iba sa inyo, ang specific message na nakikita ko, si person daw ay masyadong naghihirap or galing sa hirap. And nagkaroon talaga siya ng matinding struggle sa career niya. Pero nakabangon daw siya. Some of you naman, si person naman is as someone na with the magician, malakas yung manifestation nito sa buhay. Yung mga gusto niya, yung mga achievements niya, nakukuha niya. Yung iba naman sa inyo, privilege si person. Ano ibig sabihin ng privilege? Kumbaga, hindi man lahat sa inyo, pero some of you lang, may konti akong nakikitang percentage na yung person nyo daw is para bang alam mo parang privilege, ibig sabihin may kaya sa buhay, ganyan, or para bang sadyang nakukuha lang talaga niya yung mga luho niya, ganyan. Huwag natin questionin yung reason kung bakit niya nakuha yung luho niya, kasi diba nakadepende yan, it's either sariling sikap lang din naman, o di kaya dahil sa background ng family, no? Pero ang masabi ko lang talaga sa tao or sa person ninyo, sa mga pumili ng pile number 1, currently this person is, okay siya. Okay yung katayuan niya pagdating sa career or finances niya. So, sige, start na tayo. Ito naman yung current energies ni person. May nakakuha ko kanina pang specific message na yung kalahati sa inyo na mga kapanood ngayon, ex nyo to. Ex nyo tong taong tinutukoy ninyo or naging past person ninyo na involved sa nakaraan ninyo. May nakaraan kayo. Okay? So, kung tiyatanong mo through these cards, kung may pakialam pa ba siya sa'yo, ganyan, or kumbaga para bang iniisip ka pa ba niya, more likely kasi si person nag-let go na. Para bang iniwan niya na yung past connection ninyo. So, si person na umuusad or nakausad na, and mas nag-focus siya sa ibang bagay. And, yun nga, talagang, kumbaga parang si person, totally parang, alam mo yun, hindi na siya masyadong lumilingan pabalik sa'yo, or sa connection ninyo.
Some of you naman si person, if tiyatanong ninyo kung itong taong to, may nararamdaman pa nga ba? I can sense kasi with the strength card at saka itong mga card na to, si person para bang hindi siya masyadong attached sa inyo, pile number 1, sa totoo lang. Kasi hindi ko masyadong nakikita na, wala akong nakikitang romantic energy for this pile number 1. Para bang mas nakafocus yung energy sa sarili ni person. Mas nakafocus siya sa sarili niya. Medyo parang may pagka-selfish. Pero ito talaga yung dating sa akin eh. Some of you naman, pero konting percentage na to nakikita ko ng mga kapanood nito. Tinatanong ninyo kung itong taong ito is into you pa ba or may interest pa ba sa itong taong to. Ganun pa rin eh. Wala pa rin talaga. Okay? Nawala ng interest si person. At saka parang pansin ko yung kay person, pag wala na siya nakikitang benefit or wala siya nakakuhang benefit, ito yung tipo ng tao na parang iiwanan niya or aalis siya sa taong to, sa inyo or sa isang sitwasyon kapag feeling niya hindi niya deserve or feeling niya wala siya nagiging na benefit from it, nag-walk away siya. Ganyan. So, medyo may pagka-intimidating ang energy ng taong ito, pile number 1. Okay? So, that's it, yung reading para sa inyo. But, I hope naka-resonate kayo. Pero kung gusto niyo na mas detailed na reading sa concern ninyo, you can book a private reading with me sa aking Facebook page, Readings by Elle. So, anyways, yun lang. See you sa iba ko pang videos. Bye! Hi sa mga pumili ng pile number 2. So, here's the reading para sa inyo. But take note, this is a collective reading. So, sabihin, some of these messages is para talaga sa inyo. And yung iba naman is para sa mga ibang taong makakapanood ng reading na to. That's why, sineparate ko siya. And sa part na to, bumulot muna ako ng cards kung sino nga ba si person para at least ma-identify ninyo kung ito ba yung tamang pile na para talaga sa inyo, pile number 2. Okay, so start na tayo. Ano bang characteristics ni person? Nakikita ko kay person, no? Some of you si person with the Queen of Pentacles energy. Focus siya sa kanyang career and stability. Yung iba naman sa inyo, may position or parang kumbaga, may trabaho si person na may kinalaman sa leadership. So, parang nagmamanage siya ng tao or nagli-lead siya ng tao. Okay? And also serving with people. Ayun yung niya, yung field niya or career path niya. Yung iba naman sa inyo, may pagka-friendly. Friendly si person. Marunong siya mag-approach. And may pagkamabait si person, no? Ito yung pansin ko. So, some of you naman si person, pagdating sa, in general, sa career niya, may pagka-goal-oriented itong taong ito. And malakas yung loob niya na mag-take risk sa mga bagay-bagay as long as feeling niya kung makakabuti ito pagdating sa buhay niya. So, risk-taker itong taong ito. So, anyways, dito naman sa part na to, ito na yung current energy sa inyo ng taong ito. So, actually, mas kakaiba to si pile number 2 compared kay pile 1. Dito sa pile number 2, some of you, kung tinatanong ninyo kung itong taong ito is may affection pa ba sa inyo, may feelings pa ba sa inyo, actually yes, meron pang feelings, may affection pa, or may interest pa sa inyo. It's just that na kung hindi nyo lang ito napapansin, or hindi nyo lang ito na-notice, kasi nga, para bang nagpipigil si person. Alam yung parang, it's either galing sa pride niya, or nagpipigil lang talaga tong taong ito, hindi lang talaga sobrang showy, for some reasons, ganyan. And yung iba naman sa inyo, si person, some of you, hindi nyo to yung ibang nakakapanood dito, kasi may nakakuha akong specific message kanina pa, na merong nanonood dito sa video na to na hindi pa kayo nakapag-establish ng relationship ng taong ito, pero love interest nyo ito. So, kung tiyatanong ninyo sa mga may sitwasyon na ganun dito, kung tiyatanong ninyo kung itong taong ito is may gusto ba, yes, may gusto, pero hindi niya lang talaga as in, alam mo yun, parang nagkakaroon lang talaga siya ng mga pag-aalinlangan. Kaya nga, parang mas mainam magkaroon kayo ng open communication.
And some of you naman, yung mga nakapili ng pile number 2, may naputol kayong ugnayan ng taong ito. And actually, this person will try to make a move. And with the star card at saka the fool card, magkakaroon ng transition or changes ulit sa connection ninyong dalawa. Actually, ang ganda ng pile number 2. Mas nakikitaan ko siya ng positive side compared kay pile number 1. So, anyways, ayun lang. I hope naka-resonate kayo. But kung gusto niyo ng mas detailed na reading sa mga concern ninyo, you can book a private reading sa akin. Just message lang sa aking Facebook page, Readings by Elle with 3K plus followers. Okay? So, that's it. Thank you and see you sa iba ko pang videos. Bye-bye!